Well, there's such a huge power na finally when you know who you are. Kasi wala namang nag-factory reset eh. Kung sino ako before at sino ako ngayon, yun pa din naman ako. Identity is not something that we reset. It's something that we keep negotiating. As we survive, as we grow, we change because we heal. Talk Sheeters! Welcome to another episode of Talk Sheets with Ice, And Liza, where we strip down and bear it all under the covers. where we talk about love, Yeah. identity, Uh-huh. and all the shit that matter. Oh, shit! And you've probably seen it all over, di ba? Sa feed ninyo, may tinatawag ngayon na, may mapauso ngayon na term, factory reset. Ano yun? Parang phone. Alam mo, honestly, tinanong ako niyan dati, anong masasabi mo sa mga nag-factory reset? Sabi ko, well, kung kailangan ng phone nila, walang problema, hindi pala phone ang pinag-uusapan. Tao. Parang one moment, you're watching someone own a certain vibe, certain identity, and then suddenly, boom, switch. Mabilis na switch. Hindi ba evolving tawag? Ako evolving yun for me. Yeah, kasi Mamaya natin Okay, pag-usapan. sige. Tapusin muna natin Okay. itong dapat nating sabihin. we have to Oo. understand what reset means kasi for other people. No, kasi- Or well, Well, for us. Well, kaya nga tayo may episode na ganito. Yeah. Kasi intindihin natin yun. Tonight, we're not here for the transition. We're here for the truth behind it. Yes, because ang tanong talaga dito, can identity be reset? Okay. Dan. Okay. Welcome to He Said, She Said, kung saan sasagutin namin ni Ice ang mga pinadala niyong tanong para sa amin. Grabe, alam mo, hindi ko nakikita itong mga tanong na to, pero for some weird reason, napapadala nila. Ang galing talaga. Okay. So, ito yung question. At saka ang tatalino ng mga talk sheeters natin. Oo, kasi di yung ba mga talino? question, grabe. Yung parang, talagang parang gina-challenge niyo yung mga utak namin, yung mga puso namin, tsaka yung mga perspectives namin. Kasi, grabe na pag-aaway niyo kami. Oo. Pagdating namin sa bahay, nagkakaroon kami ng discussion sa lahat ng mga sinagot namin dito sa talk. Kasi siya, pagod na pagod ako pagkatapos ng talk sheets. Kasi ginagamit ko yung utak ko, which is very seldom lang. Okay. So, do you think social media made identity more performative? Kasi parang naging brand na siya. They present themselves within a specific vibe. And then, kung ano yung kumagat sa tao minsan, of course, because at the end of the day, kung influencer ka or nagiging business mo na rin yung personality mo and how you come across to people, parang showbiz lang yan eh. Nagiging nagiging conscious ka na on how you want to brand yourself. So, of course, that becomes performative. Yeah. Kasi iba kasi when you're on social media and ang hirap na nga yun eh. Well, you're not monetizing off of it na nga. Pero ano pa rin, because yung social image mo or yung image mo is dependent on how people receive you, nagbabago ka rin. Paano pa kaya yung mga talagang they are social media personalities talaga na naging business na nila yung So, yung ako naman, hindi naman ako performative, no? Not at all. My God, umuutot ka nga sa harap ng mga fans mo. Wow, oh my God, love. Yung mga Hindi, ganyan kasi- info, baka masira ang pagtingin at respeto nila sa akin. And siguro, ako, nakikita ko, parang, Identity ba yung pag-utot? na-nonchalant ka sa lahat. Ah. You don't care if, kasi, those are the private things. I mean, I don't think even people who are very, very authentic will really show that part of themselves. Kailangan lumabas. Anong gagawin ko? Alam mo, idighay ko. Love, pwede ka pumunta ng banyo. Grabe, ang layo ng banyo. Utot lang naman ako. Normal naman yan ah. Hindi ko pa rin talaga maintindihan yun hanggang ngayon. Tsaka hindi, di ba? Yung level of closeness ng tao sa'yo, nakadepende sa Oo. pag umuutot ka na sa harap nila. Or bakit ka uutot kahit kanino lang. Oh, exactly. O bakit nag-iusap uutot tayo dito? Medyo nalilito ako sa mga ganitong terms. Kasi for me, it's very Gen Z. Like, yan, performative ba yung na identity? Parang, kasi for me, identity is who I see myself eh. Sans whatever people are thinking. Right? So, hello, nakailang come out nga ako sa tanong ng buhay ko, di ba? Nakakadalawa na ako. Hindi natin alam kung may pangatlo. Alam mo yon. So, pero kasi, sandali lang. Ito na mo. Sige, Gusto mo pagsalitain, biglang gaganunin mo. Go na. Ayun. Gumanon lang ako. Ayan na naman. Kasi pag gumano ka, alam ko, titigil ako. Okay. Wow. Tawa na wala na kasi any movement, it distracts me. Sige na, sumagot ka na. Okay, hindi nga ako makasagot.
Kasi nga, gusto ko maintindihan yun. Na yun nga, these are very new terms for me. Like, di ba? Performative ba ang identity ngayon? Kasi parang like ako, when I came out, di ba? The first time, and then of course, coming out as trans the second time, parang, I did it because I had to be free. Like, I remember, nung nag-come out ako as trans, but, you know, I still did that thing. Di ba nung nag-guest ako kay Tito Vic, na birthday niya, na nakadrag ako, na parang people are asking me, doon pala ako tinanong, factory reset na ba? Ano yung factory reset? Parang, hindi, gusto ko lang siyang gawin. So, hindi ko siya maintindihan, honestly, na parang, kailangan ba, when we come out sa ganito, magsistick ka na lang doon sa box na yon. So, ako, I really don't believe in factory reset. Di ako naniniwala sa factory reset kasi identity is evolving every single day. Diba? And gender is fluid. And gender is fluid. So, kasi for me, when you say reset, you go back to zero eh. But what is zero? I think yun yung sabi ko na, let's go back to understanding what reset is. And kasi kung alam natin yung definition and it becomes a common term or a standard term for everyone, then we can take a possession. Kasi when you say reset, you go back to, di ba, to zero, kung yung default settings mo. But the reason why people change is the default is not even them. Di ba? So for example, Aiza was born female, pero yung identity niya is male. So, kung i-align niya or kung dun siya sa factory reset na kung ano lang yung biologically binigay sa kanya, then ano yung zero doon? Diba? So, I think yun yung kailangan nating maintindihan. Like, what is reset in terms of Ito change? na. Babasahin ko na siya. So, pinaka-ano niya, to reset means to set, adjust, or configure something again or new. It broadly involves returning a system to its original default state, sabi natin, like zero, or shifting an existing setup to a new arrangement. Okay. So, pwede yung latter yung ano. Ito yung personal life and wellness. Taking a mental pause, disconnecting from stress, or letting go of habits to mentally start fresh and recalibrate. So, pwedeng, Kung yun. okay. So that's possible. So, pwede yun. Pwede kang mag-reset na parang, okay, balik tayo dito, but you're going towards a different direction. Diba? So, kasi, yung going back to zero is, ito yung pagkakakilala ko sa sarili ko, at yung tama palang pagkakilala ko sa sarili ko, ay yun pala siya. Na kahit nagpunta ako sa direction na to, kailangan kong bumalik dito kasi ito yung original na alam ko. Merong reset na, ito ako, tapos pinuntahan ko tong direction na to, tapos biglang, parang it's not working. So balik muna ako ulit dito para pumunta ako dito. Ang ganda ng dance step na yun. Diba? Yun. So, but what if, the question is, the reason why you're resetting is not really because you've discovered who you are. It's because the change that you decided to take on was not accepted by everyone. Tapos nag-reset ka, pupunta ka sa ibang direction. Not necessarily because you discovered that within yourself. Parang hirap, yun ang performative for me. Ayun. So yun nga yun. Ay, So yun it's pala possible. yun. It's possible for identity to be performative kasi if it's already external, it's If an you did for other external people, change oo. and hindi dahil na-discover mo at para sa sarili mo yung ginagawa mo. At no matter what people say, then that becomes performative. Yeah. For me. And for me, that's hard, no? Parang Okay, hindi ko next kaya. question. Is it possible for a person to outgrow an identity they once fought for? Yes! Talaga? Parang I don't like the word outgrow. Parang I'd rather evolve. Well, Is it the same? oh, well, Di ako makarate sa Medyo outgrow similar. kasi di ako nag-grow. uy, nag-grow ka naman. Hindi ka lang talaga Hindi lang, physically hindi lang nag-grow. external, Oo. internal ang growth ko. Oo. Okay. At least meron. Outgrowing is more like, okay, napagdaanan ko na yan. Tama ba? Diba Like, na-outgrow mo na yung mga bagay-bagay. Parang you're not there anymore. I think nagva-vary siya sa tao. Like ako, I don't want to use the word outgrow because feeling ko lahat mga pinagdaanan kong version kung sino ako, it helped me sa kung sino ako ngayon eh. But that's you. Pero now that you're saying that, karamihan sa transgender, and please correct me if I'm wrong, they You're could use never that term na outgrowing. Kasi they actually don't like being associated with their dead names. They actually don't like being associated with that part of themselves. I've outgrown that. That part okay. of me was there. I acknowledge that, but that's not me. So I have got grown it. Ikaw kasi, in-embrace mo pati yung Aiza Sigera na cute na
Siyempre, girl na cute girl, yun eh. ganun. Hindi, pero Hindi ko not embrace. everyone has that kind of, that Totoo kind of naman. perspective Yeah, tama ka, about tama ka. growth. So, Grabe, tama ka parati. totoo naman mo. perfect My God, talaga. ngayon lang na-realize. Ang perfect 13 mo years na talaga. tayo, di namin na-celebrate yung commitsary namin. Happy commitsary! Okay. Okay. Okay, sige. Next. What is the difference between self-improvement and self-erasure? I think ang laki ng difference on because self-improvement is building up on who you are previously. Self-erasure And who is you're like, trying to become. yeah, and self-erasure is like literally forgetting who you once were because you didn't ever like that part of who you are. I think the saddest part of self-erasure is when you decide to hate. Parang nagkaroon ka ng hatred sa kung sino ka. Kasi yung mga taong nasa paligid mo, hindi ina-accept kung sino ka. I think the most beautiful thing about evolving and changing is when you are allowing yourself to unfold and discover who you are while allowing yourself to be seen. Parang, okay, magbabago ko, pero... Uy! Nakikinig ako kasi hindi ko masyadong mabasa dahil maruming salamin. You're allowing yourself to be seen by others. Kasi 'di ba, sa social media ngayon, oh wow, they love transformation. But do they allow for that person to gradually change? Hindi. Parang Kailangan, oo, like for example, 'di ba, yung mga nakikita natin na may mga ibang nagta-transition as trans, na iba yung the way they react to the change. They become more rebellious. Nagagalit sila sa mga taong, 'di ba? Nakikita niyo naman sa social media na parang pag tinawag na misgender sila, ano agad sila, nagagalit sila. Actually, kung bibigyan niyo ng mas understanding yung mga individuals na 'yon, it's because they're gradually changing. not just that. 'Di ba? Tsaka yung pinagdadaanan nilang pagbabago sa katawan nila, hindi pa sila sanay how to deal with it. Yeah, But and- you're not showing compassion kasi dapat, yan ka naman pala di yan ka. Okay, Hindi, ikaw na. hindi lang yun. I think I got lucky because I have a very good support system. Marami sa mga trans brothers and sisters natin, ang ginagawa tong matinding pagbabago na to, na wala talagang suporta. Yeah. And ako, I mean, honestly, if wala ka sa buhay ko, Ako pala yun. if wala ka sa buhay ko, I don't think I'd be this, understanding of other people. I'd probably be hating and probably be rebelling right now because ba't di niyo ako maintindihan? Et cetera, et cetera. But, Or siguro talaga may bigote na si Ice. oh, well, definitely. Pero ikaw yung nabigay sa akin ng perspective na yun na hindi porke may pagbabago sa'yo, ganun kadaling maintindihan ng mga tao sa labas mo. Because ako nga, hirap ako intindihin yung sarili ko. What more other people? Yeah. And yung mga ibang tao na sa labas, of course, may iba-iba rin silang level of understanding sa situation. So I can't, the only thing that I can control is how I understand things. I can never control how people, get to that level of understanding. Yes. And once you realize na ganon, the only thing that you can control is your own reaction and your own perspective about things and how you receive this. Mas magiging grounded yung yung pagdating mo. Tsaka mas pragmatic yung pagtanggap mo sa mga reactions nila. Kasi talaga namang doon tayo sa sinasabi ng iba eh. So sa dictate ng society tayo nagkakaroon ng urge to change or go through that, either self-improvement or self-erasure. Diba? But speaking of self-improvement, our guest tonight has definitely caught the attention of a lot of viewers online. Yes, totoo yan. Marami na curious, including me and Lisa. Because beyond the, Had to research. beyond the physical transformation, diba? What actually changes inside the person na bigla nila feel na, okay, I really want to reinvent myself. Welcome to Talk Sheets with Ice and Lisa Dior Veneracion. Hi, Dior. Hi! Dito ka sa gitna namin. Ito po talaga. Hello po. Hello. Hello, how are Nice you, to meet you. Ayan. Pakumot ako. Oh, go na tayo. ka. Hello po. Diba? Kakamit ka lang namin, threesome agad tayo. Hindi ba, gusto ko yan. Mabilis talaga, mabilis ang pacing talaga namin. Okay naman ako, kinakabahan. Bakit? Ngayon ko lang to talaga formally ikikwento yung
nangyari. But sa thank you. akin. Thank you Wow, for but being thank you for here. trusting Such a us. privilege po. Oh, wow. Sige, bago mo ikwento yung mga gusto mong ikwento. Madami to. Oh, Madami to. Before we unpack, let's unfuck. Okay. Let's play a game para medyo chill tayo. Laban yung game natin. Okay. Alright, so welcome to Shit Happens. Ang lalaroin natin ngayon ay tinatawag nating Factory Reset Challenge. Oh my God. Okay? Okay. Meron tayong mga... Ganun pala. Yes. Meron tayong mga random scenario sa bowl na ito. Okay? And then we take turns to draw and answer. We will answer with the old me, blank, but the new me, blank. Pwede ko muna. Sige, ikaw muna. Ako na naman. Lagi na lang ako nauuna. Ikaw talaga Sige, pag walang ikaw muna. points. Diba to, ba na lang, maibataya. Pag Okay, walang okay. points, gusto niya mauna yung iba. Siyempre. Pero pag mayroong points, Bakit? Aanhin ko yung mauna ko nang walang points. Binagsaka akong oras. Game. Okay. Iba, taya. Ikaw po. Kanina pa kami ganyan. Pagligo pa lang, love, tinatawa maligo. Sige, ba topic tayo kung sino unang maliligo. ba topic kami kung sino Tapos natalo ko. Your partner forgot your anniversary or birthday. Nangyari lang to kahapon. Ako lang ang nakakalimot. Ako una nakaalala. Sino nagsundo sa'yo, naghatid, na ganyan. Mukha ni Dior. Ganun lang ako. Oo. So welcome. Nagiging slash referee yes. yung mga I just wanna say hindi man kita nabate, di ba? I did the rounds because I wanted to serve you. Gusto Oo ko ng naman. ganito. Oo. Actually, sinundo niya ako, hinatid niya ako buong araw. sinundo So kita kumbaga, ulit. without even greeting me, parang nag-celebrate talaga kami ng That's my point. commitsary namin. Because we don't need to greet each other just to make each other feel loved and special. Take note. Nakakampi Okay, so how do I answer this? So parang, Saan ba? the old me, Will, blah, blah, blah. Ito yung, the old you, ito yung magiging reaction mo. But the new you, ito. okay. Kaya po kita pinapauna para malaman yung gagawin. Well, that's growth pala talaga. So the old me will really feel upset. I'm a very emotional person. And sa akin, malaking bagay yung remembering very important milestones. So, dati, may time pa kami na we would write poems to each other online. Oo. And pahabaan kami ng ng mga messages, ganyan. But the reset or what the new me appreciates the action behind just the words. So, as long as pareho naman namin siya nakalimutan or because ang dami namin ginagawa and what we did that day was very special nonetheless, diba? Parang, hindi ko dapat yun ikatampo or... So, yay! Growth na! Okay. Ikaw na. Ako na. Ikaw na. Okay. Na yung tattoo, ang saya. Ang sakit. Dito, no? Oo. Hindi ka nagpala. Ayun, dito, Oh nagabi. my God. Okay. Nakahanap na siya ng best friend. Your ex suddenly followed you again. So, the old me, siguro magagalit ako, maiirita ako. And the new me, same. Hindi ko alam kasi parang ako kasi yung tao na pag ex na talaga, hindi naman ako nagtatanim ng grudge. Pero pag tapos na, hindi ko na talaga nakakausap. Diba? Parang, Oh my God! Ito Ayoko talaga. na talaga. Nasa phone book niya pa talaga lahat. Last ng mga season pa ex. yan. Last season pa yan. Pag-uusapan na yan. parang ganun ako. Parang tinatapos ko talaga talagang may closure and all. Parang Okay. tapos na talaga. Mm. Pareho, the old me and the new me, magagalit ako. The same. Iba-iba naman kasi ang closure. May closure na Yes talagang naman. tapos na tipong ayaw na kita makita. May closure din na I am at peace with who I am, with who I am with my life now. So even if you're there, di okay. Walang problema. Siguro parang kaya din ako naging ganun, parang experience sa mga naging relationship ko na nagkaroon pa rin sila ng contact with their exes tapos may nangyari pala or Diba? nag-uusap na may mga Abay ka lang, di ana nila yun. ayun may mga konting landi kaya Ikaw lang ang nilalandi ko, girl. sino lalandi sa akin? Parang wala. Kanya ko paalam sa okay lang ba? Ah? Okay lang ba? Ano? Landi ko, wawa naman. Ako naman. Ikaw na, ikaw na. Di, maganda yung rule mo na yan. So, turo mo nga kay Ice kung paano yan i-apply. Mamaya. Dun, tuturo ko yan. Turo mo. Hindi, pero does it have something to do also with respecting your partner? Di ba? Always Parang, naman. Gets okay. Sandali sabihin ko, ganito lang yun. Natin. Ganito lang yun. Oh. Nung nasa mall ako nun, tapos kasama ko yung jowa ko that time, nakasalubong kita,
hindi kita pinansin. Hindi dahil ayaw kitang pansin, hindi dahil hindi kita gustong pansinin, pero dahil yung jowa ko selosa, awayin ako. Ayoko nung ganun. Kasi para sa akin, maayos naman tayo, kaibigan kita. Ba't hindi kita papansinin? Oh, hindi mo ako pinansin nun. Oo nga, tapos tagtanim ka ng sama ng loob sa akin. Oh, Oh, so bakit yung mga babae dun sa phone book mo, tayo together tayo, pinapansin mo? Bakit nung ako naging ex mo, hindi mo ako pinansin? Sandali. Kung makaganon ka, as in, ano ba, tipong chami-chami. Sandali Magbabalik po tayo. Hindi, kasi she makes it seem as if chami-chami kami ng mga ex ko. No! Okay? Parang ako ikaw. Parang kayo magbabarkada na, uy, di yun, alam mo ba ginawa nito? Ako yung sumbungan, no? Diba? Ganun yung pagkakasabi niya yung parang, uy, tatawag ako si ex, uy, kamusta ka? Hello, hindi. Ang inaano ko lang is, if kunyari, nag-reach out sila sa akin, hindi ko sila i-ignore. Kasi hindi naman ako bastos eh. But I will, I will put, sandali. Kasi nga, yung jowa ko nun selosa. Aawayin ako. Walang tigil na awa yun. Selosa ako. Hindi ka selosa. Hindi ka selosa eh. And that's why I love you. Thank you po. Okay, next! Thank you po for having me. Kasi ako talaga, hindi ako, Uy, ano ko, mamaya ka naman, nandito si Dio. Okay na yan. Hindi ba, sobrang gets ko yung sinasabi ni Sir. Tapos sinaano ko lang yung sarili ko. Putang ina, ex na naman. Ano yung tanong? You ran into your ex. Ayong. Tapos, Ex. Oo nga. Buzzer okay. eyes ka na. you ran into your ex habang mukha kang pagod at walang tulog. The old me, sorry, wala akong pake. The new me, wala pa rin akong pake. Pagod ako, wala akong tulog. Pake ko. Mainit Kasi ulo ko. ex. Okay. Kasi para sa akin, magkukross lang siya ng boundary kapag nagpakita ng motibo tong si ex. Doon ako talaga, oy, takina, ano. Pero kung, di ba, friend, wala naman. Anyway. Hindi kasi Dio na. Ay, tapos na. Tapos ka na ba? Okay. Ilan pa ex ditong tanong? Parang lahat, ex. Parang old me, new me to ba't mga ex na naman? Nalaman mo, binabackstab ka pala ng close friend mo. The old me, Sabon. oh, hindi talaga ako, confrontational ba ako? Hindi eh. Hindi, pero ano ka? Ano Hindi ko tawag na dito? pinapansin. What? Hindi. Talaga. Ano ka, ilalabas mo yan. Sa ibang Kanino? tao. Sa ibang tao. Oo. Kikwent. Hindi Hindi sa kanya. Ganon ka pa rin. Oo, ayun. Hindi ka nag-change. No, that's not true. Meron akong kinonfront dun sa ginawa nila. Sino? Siguro depends sa level of Oo. Sino? Oh. backstabbing. Hindi, kasi this 2026, meron talaga akong post noong January 1 na sinabi ko na parang, mula ngayon, I'm not gonna take bullshit from anyone anymore. So, because I feel like the reason kung bakit nagkakaroon ako ng anxiety, yun, meron akong times na parang I feel like I'm not seen for who I am. And ang perspective ng tao sa akin, okay lang yan kay Lisa kahit na anong sabihin mo sa kanya sa social media kasi hindi naman siya pumapatol. Kasi hindi talaga ako mapagpatol eh. But parang I'm giving them the license to do that. So ako, hindi na. 'Di ba? Parang simula nung, I really found that about myself this year, na parang pag may nakikita ako na uunahan ko na may nabasa akong ganito and ganito yung Kilala ko na. I clarify Kilala ko na things. yan. Oo, yung Hindi, isa. pero maganda yon, you clarify things. Oo. Diba? Kasi I think that will put them on the spot pa eh. Oo. Pero tsaka hindi rin ako nag-engage na parang negatively. Parang Tsaka ako, PM sinabi yun mo eh. ba to? Oo. Parang gano'n. At least, That's so much. Ikaw? I'm so proud of you. Thank you. Ikaw, ano? I'm so proud of myself. Okay na. Always be proud of yourself. Of course. Ang cute-cute ng mata mo. Napakatingin ako. Nakapilik mata, tas ginanon ko. Ako kasi peke ito eh. Mascara. Ganda. I love it. Diba? Ang ganda ng eyes niya. It's Ala, very, ex na naman. Oh, okay. Ikaw na. Sige. Your ex said you look better. Paano ba? Like, sinabihan ako na you look better nung nagtagpo kami ng landas? Kasi dati hindi. The old me, the dead mind ko, again, the new me, dead mo pa din. Kasi ewan ko, Galing. wala Talaga talaga ba? akong- Magaling ka talaga mag-set ng boundaries. Parang, minsan nga, even if parang nasa isang place kami, one time kasi na-meet ko sa isang event. Wala lang, nagtinginan lang kami, tapos nung lalapit na gumanon na ako. So parang wala talaga. Oo. And hindi niya na rin ako masasabihan ng you look better kasi talagang mawawalan kami ng contact. Oo. Ganun na. So, yun. Wow. Go.
Ikaw. Aking basa. Someone made a backhanded comment like, uy, gumaganda, gwapo ka na ngayon Well, totoo naman. The old me, ewan ko, for me, hindi siya backhanded comment eh. For me You wouldn't see it as I a wouldn't see backhand- it as that. Okay. So, I think the old me and the new me will always say thank you. Kasi nakita ko talaga yung sarili ko nung bata ako. Ako din. Ay, namukha akong batang matrona. Cute. So, alam mo yun, parang, oh yeah, definitely, thank you. Tsaka ibig sabihin, parang nag-improve ka. Oo. No matter how it's that... Tapos mapipikon ako sabi, uy, ang pangit mo today. Eh, pa. Someone made you feel small during an argument. Oh my God. The old me, dito talaga lumalabas mga insecurity ko. How I respond, it's normally a projection of yung insecurity ko. So parang, they made you feel small, mas lalo ko pang ina-acknowledge yung pagtingin nila sa akin kasi, nagre-retaliate ako. Pero the new me now, I guess because I have a lot of inner confidence now. And dun ako sa parang, I also accept my insecurities as part of my growth and who I am as a person. Hindi na ako ganito. To the point na parang natatawa ako when people point that out about me and they expect I'm gonna react negatively. Na parang, that's something that I also know about myself na kailangan kong ayusin at baguhin. So, sorry, pero I'm not affected that you're making me feel that. Yeah, no, yung growth. I'm so proud of you, love. Oh, it's also because of you, love. Stop it. Ako naman Kasali ka pala? Ay, sali ako. Okay. Your partner said, ikaw na bahala mag-isip. Okay lang kasi, hindi ako magagalit, the old man knew me. Kasi ako talaga parang nagpa-plan sa relationship. You like that. More on ganun akong You klaseng like that. And I love surprises, organizing mga Oh my God, dates, you're the male ganun. Liza. High five. Kaya pala iba yung pagtingin ko sa'yo, chart. More on ganun. So, hindi ako na-offend na, ikaw na bahala Anong mag-isip. klase mga surprise yung gusto mong ginagawa for you? Gusto ko yung yung nagluluto ng pagkain sa bahay, ganun. Tapos, Kita mo, Liza ka nga. I like to cook. Parang yung mga hindi niya ginagawa, let's say, hindi siya, kasi ako into fitness, tapos siya hindi. So, mag-organize ako ng something na about fitness, tapos bibiglayin ko siya. Yun lang, di ka Liza. More on, yung mga bagay na bago, yun yung gusto kong laging pinapa-feel. Pero parang Are you in a relationship right now? No, single for 3 years na. So. Pero yun yung parang sinasabi rin sa kanila ibang tao na red flag man kasi pinapa-feel mo sa lahat ng ginagawa mo sa mga nagiging... ganun ako mag-love. Parang kailangan ma-experience mo tong bagay nung tayo. So, ganun. Yes, Ikaw na magbahala mag-isip, sige, ako na talaga mag-bahala. Yes. Ako, I love that also. I like planning. And I like it when parang ang pinaka sa akin, the greatest joy is pag nakikita ko talagang happy yung tao na Tsaka parang, nagawa mo din, yan for them. Miss Liza, parang, yung, baka di natin kasi alam that time nung sinabi ng partner mo na, ikaw na bahala mag-isip. Baka may iba siyang iniisip and may focus siya that time. So, tapos ikaw, intindihin mo na lang na kung paulit-ulit na ganun, edi ikaw lot mo na, ba, binibigyan kita na chance mag-decide, baka may gusto ka, ganun. Tapos mag-away na kayo. Pero ganun. Pero ikaw ba? Like, sa'yo, healthy mag-away? Healthy mag-away. Minsan, okay yung away kasi yun yung parang yung sitwasyon na yun yung parang nag-initiate para mag-open kayo sa isa't isa. Yes! So, parang okay din mag-away minsan. Kasi parang days ago, nagkaroon kami ni Ice. I think it was like our pinaka, pinaka confrontational na fight na ba yun? Kasi sabi mo, we don't fight, we argue. Argue. Nagkasigawan talaga tayo. Oo, nagkasigawan talaga kami. Ito ba gusto mo? Ito ba gusto mo? Cut! Ang galing nun. Gusto ko yun. Tapos alam mo, yung reaction ko doon sa kanya, yan! Yan ang gusto ko! Talaga ang gusto mo itong gumaganto ko! Love, at least alam ko kung anong nararamdaman mo. Hindi yung tinatago mo sa akin nararamdaman mo, tapos sa tingin mo, dahil tahimik ka, pareho yung dahil ako mataas, ikaw tahimik. Samantalang siya tahimik, pero yung nasa utak niya, minumura na niya ako, ang dami na niyang sinasabi. Di mas maganda pang marinig ko na lang yun, di ba? Tapos sabi niya, after yung away na, sarap pala ng feeling na yun.
Sa totoo lang, masarap talaga pag kayo, yung Ano parang, nang sabi ko? Sino yan sumabog? Ganyan ka mag-react, napaka-immature mo! kasi kung walang ganun, parang hindi kayo nagle-level up sa communication. Yes, Wag lang, yes. syempre yung talagang physical Matitemper na, naman yan di ba? Sabi ko nga sa kanya, siyempre magsa-start tayo na parang, ayan, like ngayon, first time mo palang naglalabas. So, siyempre, parang may paganyan-ganyan pa yung, natin, yung temperature natin. Pero, dahil sanay ka na magsabi ng feelings mo, minsan yan, pag nag-aaway na tayo, sasabihin mo na sa akin, ayoko yung ginawa mo kanina. Ginawa mo to, blah, 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 blah. Then I'll say, okay. So, tingin mo ba dahil kaya ganun kainit yung ulo mo na nakaraan? Kasi meron ka na ngayon. Well, yeah, pwede naman. Okay. ako yung mic. Your friends say, ito na yung last. Okay, Your last, friends say nag-iba ka na, but you don't know if it's a compliment or concern. The old me would ask, what do you mean? The new me would be like, okay. I don't know if that's growth. Pero parang, kasi I know what I give sa relationship. So if someone tells me nag-iba ako, then I already know na I'm giving less na or I'm giving more. Kasi parang there are also parang people in my life that outgrown them. You know what I mean? And I mean, it's not a bad thing, right? Kumbaga Normal talagang naman may yun. mga bagay lang or may mga tao lang talaga na sa certain part ng buhay mo na to, parang I mean, you're not burning bridges or whatnot kasi it's not nice din naman to burn bridges. Pero Moving forward. yeah, parang you just don't see them as part of who you want to become. Yes. Yeah. Parang hindi na kayo same ng Wavelength. wavelength. Yes. Parang yung values nag-iba. Yes. Ayan, pag-usapan natin yung wavelength na yan. But Parang- thank you so much for Lisa, joining Lisa, the game. Lisa. Ito yung game na kahit Ba? walang points, nanalo ka, Dior. For you! Yay! Alam mo yung mukha ko. Pwede ba ipakita sa kanila? Oo, gamitin mo na para tayong tatlo. Okay, okay. Ayan, Ayan, ayan. gamitin mo na rin para Blanket! ano. Kala ko jacket. Yes, yes, yes. Thank you Parang po. ang weird thank naman ng you. jacket tapos yung mukha mo. Tapos nilibenta ko sa marketplace para merch ko. Pogi mo naman! Hindi, sa balbas lang yan. Wala, baka pag You're so nagkabalbas ako, cute. pwede ako maging pogi rin. Pagiging ito itsura mo, pwede. Why not? Malay natin. Para natin malalaman kung di natin Sobrang subukan. chisel dito nyo. Sobrang... I like your Pultera lang yan. Ha? Ganda. Pampalingit na mo. Ganda. Thank you po. Ikaw mukha ka, hindi ko maisip kung sino eh. Si ano, Medyo Marian Rivera. Ha? Sabi ko na eh. Sabi ko na yes, yes, yes. Sige nga, sayo ka. Ow! Okay, Wait. game na. Ayan, gusto kong, we wanna get to know you more. So, na tayo sa heart of this episode. Let's start with you. Nag-usapan namin kanina yung factory reset. What is your opinion about factory reset? Is it a trend or Actually, it's a new ano term? siya eh, parang Just identify. sa totoo lang yung factory reset, nung unang nabasa ko yun na sinasabi nila sa akin, hindi ako natuwa. Parang, ano to? Ba't may factory reset na parang term? Kasi wala namang nag-factory reset eh. Kung sino ako before at sino ako ngayon, yun pa din naman ako. Oo. So, and then nag-search ako, ano ba yung factory reset? Parang ang nakita ko is, yun nga, nagbago yung itsura. Dati very feminine and then naging masculine or dati masculine, naging very feminine. Siguro parang mali lang yung term nila na factory reset. Yes. Kasi pwede mo naman, para sa akin yung gender expression mo, pwede mo naman baguhin through time. Kasi Yes, nagmamature ka and nagbabago yung mga gusto mo. Yes. Pero yung factory reset, siguro gawa ng social media, sobrang dami na kasing terms. Oo. Tapos parang nagiging trend na siya. Di ba sa social media may mga keywords, nandun lahat ng mga trends, mga contents. So yun yung ginawa siguro nilang term. Oo. Pero for me, hindi talaga ako natuwa nung una doon. Hanggang sa hinayaan ko na lang. Kasi nga, ano pa bang sasabihin ko? Kasi pag may sinabi na naman ako, may comment na naman sila na, bakit ganyan ka na naman, ganyan na itsura mo, ganyan. So, ayun, hindi ako, masaya nung una. Pero hinayaan ko na lang. But Hinayaan ko na lang. what brought the change? What made you decide or na parang you want to evolve? I mean, are you comfortable sharing like Oo naman, your identity? Ano bang how do you identify? Yun nga po, I'm gay and I'm a man. I identify myself as a man.
I'm gay. Yes. So, bading. Oo, ganun. oo. But gender And- expression mo yung nag-iiba. Yes, gender Okay. expression ko Yeah. yun. So, That's very clear, actually. Yes, it's very clear. Oo. So parang ano yung pinaka-reason bakit ako naging ganito ulit? Kasi parang even before pa naman, alala ko nun, pandemic nun. Kasi I tried showbiz din. Yes. Talagang ilang beses kayo tinay. Parang I had managers. Si Tito Boy, manager ko siya. Direk Mario de los Reyes, yun yung nagtatry akong pumasok sa showbiz. And before kasi, hindi pa ganun ka open ang mga tao sa LGBT, QIA plus community. Talagang That's true. parang ano lang, coexisting. Okay na, nandyan lang sila. Parang ganun. So before, parang marami ako naririnig sa paligid na parang, naalala ko noon may mga terms akong, hindi terms, parang sabi-sabi na, wag ka mag-out, mawawalan ka ng project, mawawalan ka ng ganto, ganyan. Eh ako, kinder pa lang ako, alam ko na bading talaga ako. Alam ko na yun sa sarili ko. So before, nung nagtry ako mag-showbiz, tinago ko siya ng sobra talaga. Pero sa bahay, tanggap kasi ako. Yes. Never. Yes. Yun yung happy ako sa sitwasyon ko kasi never ako na-judge sa sarili kong household. Tanggap talaga na mama, Yes. mga kapatid, ganun. Kaya nga sobrang natutuwa yung mga followers mo because you always involve your mom in your videos. Kasi Sobra. iba yung, alam mo yung maka-relate sila na, wow, you have a mother that's just so accepting Hindi lang who you yun. are. accepting. Kumbaga, it's inspiring also to other parents. Kasi syempre, di ba, I mean, I'd like to think that most parents sometimes, more than ayaw nila yung mga anak nila because they're in the community, it's just because they're afraid. So if they see other parents na embracing their children, di ba, na nasa LGBT community, parang nakita lang, ay, hindi naman pala ako dapat matakot. Again, it's another sort of representation, right? Na ito mga parents natin, iba yung pagkikita nila na parents din kagaya nila, na hindi sila kailangan matakot. So, ayun. Parang, yun yung, dati talaga very masculine. Kasi gusto ko rin sa entertainment. And then I tried few shows din. And then, nag-pandemic na noon. Yun na, nagkaroon na ng social media biglaan. And parang that's the time, parang after, nung nag-reach ako ng 1M sa TikTok, as me being masculine and straight sa social media, parang hindi ko na talaga kaya. Kasi there are moments na nag-shoot kami ng mom ko and then may konting lambot ako. Sasabihin niya, shoot, gusto mo i-reshoot natin para baka mahalata ka nila. Kasi Ganyan, yung mom mo pa yung nag-ano sa'yo, kaming, nagpaprotect sa'yo. kasi, si mama pa talaga. Kasi, ino-open ko sa kanya lahat ng nararanasan ko. Kasi sinasabi ko na, mama, di ko na kaya, sobrang feminine ko. Ang hirap. Until one time, after ng last gig ko, pag uwi ko nun sa condo ng ex ko, nag-out na ako parang. So that's the video. Nag-cross-dress ako bigla, nag-makeup ako, gumawa ako ng video. Kasi may TikTok na nga nun. And then in-upload ko, tapos pagising ko, doon na siya nag-blow up. And then tinuloy-tuloy ko na. Oh, wow. Na, doon naman sa cross-dress, but that's an extreme, parang, turn for you? Or talagang gusto mo lang din talaga It nun was not to make a statement. That Even before pa naman po, talagang sobrang into women's fashion ako. Okay, Makeup. okay. Oh, okay. Tinatago ko lang sa room ko. Ah. So parang that time, try ko kaya yung mga nathi-thrift kong mga pambabaeng damit kasi nire-reconstruct ko yan dati. talaga? So ang nangyari, trinay ko siya kasi parang sabi ko sa sarili ko, why not? Try ko kaya mag-tube. Try ko pek shorts, gano'n. So ginawa ko yung video, yung video po na yun. And then, dati rin meron akong parang mentality na kapag bading ka, kailangan loud ka, feminine ka, mga ganong bagay. Kasi parang that time, yun lang din yung alam ko. Yun lang din yung nakagistan ko sa paligid. Nung after ko mag-upload ng video, natulog ako, wala akong chinek na kahit anong mga comments. At pagising ko, tumatawag na mama ko, umiiyak na siya. Tapos sabi niya, sabi niya, I'm so proud of you, nag-out ka na ganyan. So, doon na nag-start lahat. And then, tinuloy-tuloy ko lang. Oo. And then, okay, so how long was that gender expression na more on the feminine side and then going back again to masculine? Nung matagal din parang siguro 2 or 3 years. Matagal din. Parang ano din po kasi that time, parang since I'm very feminine and wala akong problem to cross-dress kasi nga pag nakikita ko yung sarili ko na nagme-makeup ako, ang ganda ko. Parang, wow, sobrang ganda ko. Video, in fairness to you. Parang gano'n, pag nakikita ko yung sarili ko na nababago ko yung itsura ko, tumungtuwa ako nun kasi mahilig ako sa art, mahilig ako sa... So, nung time na yon parang habang ginagawa ko siya, yun din yung kasagsagan ng, syempre,
yun yung pausbong yung mga creators. Yes. Tapos namamonetize na ang social media. Yes. Sobrang dami ng makeup brands na nag-uusbungan. Okay. So, syempre, parang sabi ko, pwede pala siyang gawing work. Yes. Mas dinalasan ko siya na pagising ko ng 7 a.m., mag-ready na ako para parang gawang-gawa na ako. Parang may ganun silang term eh, parang buong-buo ka na. Makeup na ako, create videos, and then dun ako nagkaroon ng brands, dun ako nagkaroon ng... So, aside from na-express ko yung sarili ko, yung feminine side ko, na hindi naman din nawala yung masculine side ko, nagiging work ko pa siya. Yes. Nakakatulong pa ako na makapag-ipon, family. So I have a question. The parang the female expression, you only do it when you're working, like shooting videos, but when you're outside. Actually, hindi eh. 24/7 siya that time, yung buong 3 years na yun. Talaga? Even lalabas ako ng bahay, talagang gusto ko talaga. Kasi parang ano ko siya eh. She was exploring. He was Sobrang exploring ako that time. And yun yung time nga na parang ang akala ko, ganun kapag bading. At pag bading ka, ano ka, dapat sobrang loud mo, unapologetic, dapat full pack of makeup, full glam. So when That did time. you realize na, teka, marami naman pala, kumbaga, kung LGBT ay spectrum, even within the gay community, there's a spectrum as well. When did you realize na parang, I don't need to actually do this all the time. I can express myself as feminine, but you know, I can also still express myself as masculine. Parang dumigay pa talaga. no? Kailangan kasi yun. Din, grabe yung journey talaga natin. As in, grabe yung journey. Ang daming na-experience na mga bagay na ang sakit. Andun yung mga catcalling kasi that time parang sobrang feminine ko nga and then cross-dresser ako. Nag-cross-dress ako, I mean. Andun yung hindi ka tanggap ng mga certain people. Andun naman yung mga tanggap ka pero parang hindi fully. So, sobrang daming sad moments. Sobrang dami ding happy moments. Yung time na parang na-realize ko na maging ganito ulit is yung, lagi kasi sinasabi sa akin ni mama, pag di ka na masaya, itigil mo na. Yan lang naman ang rule, sabi ni mama. Pag masaya ka, go. Tapos pag feeling mo wala ng spark, tigil mo na. Maghanap ka ng bagong ano. Hindi na rin ako masaya. Parang may moments na since nag-explore nga ako, yung kung anong nangyari sa akin dati, kung anong naging itsura ko dati, ito na yung kinalabasan. Kung sino na ako ngayon. Yes. And hindi natin alam, baka eventually iba na naman. Yes, Kaya yun na yung yes, dapat maintindihan ng mga tao na sobrang grabe yung capabilities ng human na hindi lang dapat ito lang forever na hanggang mamatay siya, yun lang yung ginawa niya. Diba? So parang yung pinaka-turning point ko is yung hindi na ako masaya. Pag di na ako masaya, tumitigil na talaga ako. So, nag-try ako yung ilalo yung sarili ko, nag-segregate ko yung sarili ko, tama ba? Sineparate ko in-isolate ko. Nag-isip ako, ganun, tapos parang yung mga talagang importanteng tao sa akin, tinanong ko kung kung napagdaanan ba nila. There was a time na gusto ko na rin mag-hormones kasi parang, Umamit ka doon. akala ko trans woman ako that time. Siguro pressure din na karamihan ng kaibigan ko, trans woman, trans man, tapos parang, sobrang gaganda-gagwapo nila. Tapos, nakikita ko yung mga figures sila, like, maliit to, yung mga ganun. At that time, ako parang I'm in between. Yeah. So, parang sabi ko, androgynous, ganun nga. Parang, so, parang sabi ko, baka trans woman ako. And then, kinausap ko sila. Sabi nila, pag hindi mo na-feel na babae ka, hindi ka dapat kasi hindi ka, 'di ba? Kung ano yung i-identify mo sa sarili mo, yun dapat. Yes. Dapat wala kang second thoughts. Yeah. Especially So, that. yun. It's a And big clear, change. kanina, pagtanong ko pa lang sa'yo you identify as a man, yeah. So yun, and then, ayun na, parang nung bumalik ako sa ganito, parang wala rin namang nagbago kasi anytime kaya ko pa din maging feminine, hindi naman nawala, kaya ko maging masculine. Yeah. And I think, feeling ko may nagbago. Now, you see that it is an expression. That if you, let's say, today, I feel kong gawin to. Yes. That doesn't necessarily mean you're confused with who you are. Yes. And I mean, I'm saying this because that was a journey for me as well. Na, di ba, from lesbian, nag-out ako as trans. Alam mo yun? And before pa ako naging trans doon, ang dami kong mga inner mga parang hanash sa mga trans na yung issue ko noon sa mga nagbabind ng chest. Bakit kailangan magbind ng chest sa mga hanggang hello. Alam mo yun? Pero nung nag-come out ako as trans, parang mas naging comfortable ako with who I am. Like, if I wanna act feminine
there was a time when my wife had her party, nag-drag ako. Nag-drag siya. Parang, hindi na siya issue sa akin. Even with how I move, kasi before Yes. talagang cautious ako na parang pare, patikas tayo oo. Ngayon, alam mo, kaya kong lumandi. I mean, gumalaw ng, hindi lumandi ako, kung magalala. Punta tayo doon. Maging, Kita mo, pag hindi mo talaga nakakatch, lumalabas yung mga... talaga Impulses mo yun eh. yung context, no? Oo. Okay, balik po tayo doon. Diba? So, alam mo yun, mas, hindi na yung parang iniisip ko yung titingin ng tao sa akin, oh, trans man ka, bakit ka naka-D4? Trans man ka, ba't minsan mo ipilantik mo ka? I'm like, eto pumilantik, ano gagawin ko? Yes. So I think, for me, isa sa mga biggest factors, bakit ang tao, kaya niyang, kung nasan tayo ngayon na, we know who we are, you know, if we're doing new things, di ba? Parang it doesn't make us question who we are because of yun, like with your mama's acceptance sa'yo, sa akin din, and you know, hindi acceptance ang mama mo sa akin, but yung acceptance ang nanay ko sa akin, of course, my wife, di ba? Yung parang hindi tayo natatakot sa sasabihin ng ibang tao. Kasi alam parang nating accepted tanggap tayo ng mga taong pinaka-importante sa atin. Ano din parang siguro, darating ka sa time na yun na parang wala ka nang pakialam kung pipilanti ka man or masculine ka. Kapag ikaw mismo sa sarili mo, alam ko na eh. Yes. Parang wala na eh, buo na ako eh. So kahit anong sabihin mo, That's so beautiful. hindi na yan sa akin eh, effect. True. Alam mo, grabe nga eh. I think yung journey mo, ang napakaganda niya kasi naano mo talaga, na-spell out mo for yourself what Soji means. Kasi 'di ba, minsan abstract term siya sa ibang tao, 'di ba? Soji, sexual orientation, gender identity or expression. So, he knows his social, alam niya yung sexual orientation niya, gay siya. Diba? Tapos yung gender identity niya, man siya because he sees himself as a man. Pero yung expression niya, na-express niya both. Na Yes, pwede siyang galing. maging female more leaning or male leaning. And ako feeling ko nandun din ako. Galing Kasi lang. talaga before, pag pinasuot mo ako ng pink, parang, tayo, buto mo ako sa Oo, pink. ayoko niyan. Diba? Pero talagang, I think, kahit paano, I mean, kasi I haven't transitioned medically. But, you know, parang, mas natanggap ko sa sarili ko yung pagiging trans man ko. Parang, the expression, kasi you know who you are. Yes, yun lang yung parang least yung ano. Kasi pag yun na nga po, pag alam mo yun sa sarili mo, kung ano ka talaga, sino ka talaga. Wala na yun eh, parang last na nga po yung transition para sa akin. If ever man Pero syempre yung iba, yun yung parang pinaka-milestone nila. Yeah. Pero kasi hindi naman, it doesn't matter, pwede mong tawagin sarili mo na trans woman ka kahit di ka pa nagka-transition. Yes. Kasi malaking change yun. It's all and here. It's all Yes, here, exactly. mentally. And actually, it's here first. Yeah. Diba? The physical kasi yan, magpo-follow yan. Especially kung ito, hindi na kayang ito lang. Diba? Kailangan na niyang makita physically. And the people around him or her na apektuhan na siya. That's why they really are compelled to go through a more physical transition. Yeah. So, with your expression now, do you think this reflects who you are now? Or parang, you're still open na parang, one day, because yun nga, parang, kasi feeling ko yung ano mo ngayon, yung parang the change you go through, is just really learning more about yourself. And the fun part of that, di ba? So, pwede ka pa rin gusto ko mag-female today. Yun nga yung sabi ko sa ibang tao din pag tinatanong nila ako. Pwede akong magbago anytime and hindi ko kailangan kunin yung opinion mo if gusto ko talagang magbago or eventually maging feminine ulit or masculine. And siguro yun ako as a person, I can parang may term sila na shape shift. Parang kaya ko yun gawin. Yeah. And Hunyango. so parang ganun. So kung yung ngayon ko, yung itong itsura ko, ito talaga si Dior. And yung feminine na before, yun din si Dior. Yes. So, ito lahat si Dior. I Ito yung love kayang it. i-offer sa'yo ni Dior, yung mundo. Parang ganun. I love So it. parang, ayun, parang sa totoo lang, hindi na rin dapat yun question na parang, yan ka na ba? Nag-reflect na ba yun sa sarili mo? Kasi bakit mo ko kailangan tanongin yan? Parang ready ka na lang, magulat ka na lang. Ang totoo yun, kasi yun nga, di ba, identity is such, kaya, di ba, kanina there was a question about if identity has been performative. And ako talaga, for me, before I got to where I am now, it was a very long journey. So, and knowing your identity, knowing who you are, is for yourself. Yes. Diba? Sarili mo talaga. Kasi, hindi siya para sa ibang tao na, hey, this is who I am, guys. Hindi siya ganun eh. Because there's such,
Well, there's such a huge power na finally, when you know who you are, my gosh, it's so freeing, it's so liberating. So, for example, for our talk sheeters, and we want to express ourselves in the simplest way and most honest way, how would you describe yourself? 5. 4. I am Ice. Parang hindi ko siya, trans man ako. Hindi, kasi that's again putting a label on myself. Kumbaga, I am Ice because a big part of me is my gender identity, but I am so many other things. Same. Ayun din. Iba pa ng iba kasi I am Ice na ako. Sige. I am Dior. ito, I am Groot. Bad campaign. Pero yun, I am yun Dior. yung nasa puso ko talaga, promise. Kasi parang sobrang tagal ko na din na hindi talaga nagli-label sa sarili ko. Sa totoo lang yung parang label, feeling ko parang na-invent na lang yan para talaga may term sa LGBTQIA+, eh. Kung tutuusin dapat, for me, wala talaga yun dapat na parang... Ako, understanding ko dyan sa label, kasi parang there was a time when I was very confused. And those labels, it helped me. Okay. Yes. Kasi parang, okay, when I was kasi nung lesbian pa ako, parang feeling ko talaga hindi. Alam mo yun, parang I hated being touched as a woman, yung parang, kasi talagang, alam mo yun. So, when I was checking, like, mga trans man, kasi ko, it ticked boxes. Yung parang, ay, kaching. Ay, But yun yung purpose ng label para sa Yes. akin. For me to understand myself better. But not necessarily para ikahon ko yung sarili kong, True. ito ako. Yeah. Ito lang ako. So, kung babalik tayo for our last question, yung topic Wala na akong natin gusto ngayon, balikan. dun sa can identity be reset? So, what do you think? Is this a reset or an evolution of who you are? Evolution. Definitely Kasi evolution. sobrang mali yung term na reset talaga. Yeah. Ano talaga siya? Evolution siya. Para humans, grabe ang capabilities natin talaga. And And yung capacity natin to change. Kasi Sobrang ang dami grabe. nating natututunan through life. And kung ano yung natututunan natin through life, it really reflects on how we see ourselves. So like I'm really seeing a man who's really more sure about himself. And yun nga because you've also explored, the feminine side and feeling and really owning it. Ang sarap kaya nun sa isang tao. pag ano nga po parang napapanood ko yung mga dati kong videos, tinatanong ako ng mga tao, nagki-cringe ka ba? Pag ako hindi. Ang nakikita ko, proud na proud ako dun sa taong yan. Kasi sobrang daming pinagdaanan nun, sobrang daming confusion and all that. Tsaka yung feeling mo rin siguro na parang, pag meron din pinagdadaanan ng mga kababaihan, it's, you have put your shoes, Yes, yourself naiintindihan in the, ko. Ako nagkikringe ako sa mga old Ang powerful videos ko. nun. Pag may kinikis akong lalaki. yun talaga siguro parang, Yes. yun. Nagkikringe ako dun. What will be your message to mga social media personalities, right? You or yung mga influencers na parang yun, parang nagiging performative na yung ginagawa nila. How do you encourage them to find that balance? Kasi hindi ko alam yung world na yun na Yes. parang, di ba, 3 million followers or kung anumang dami ng followers, does that really affect your Headspace. your headspace and how you are going to present yourselves? Sa totoo lang, talagang maapektuhan ka talaga kapag yung naging work mo na is yung social media, lalo na creator. Kasi parang everyday need mo talaga mag-create ng content para panoorin ka nila, para, alam mo yun, relevant ka pa din. Yun yung hindi ko nilagay sa utak ko at sa puso ko. Hindi ako natakot na maging irrelevant para lang, kailangan ko ba maging relevant? Kailangan ko ba gawin yung sarili ko para lang nandun pa din ako? Ang naging important sa akin is yung nasa puso ko talaga. So, siguro advice ko sa kanila, dadating yung time na i-question mo na yung sarili mo kung masaya ka pa ba dun sa ginagawa mo in terms of your work sa social media. And yun yung pinakamasakit kasi ang mawawala dun yung sarili mo. So, para mahanap mo yung balance, kausapin mo yung mga taong importante sa'yo. Magtanong ka ng advice. Hindi masamang magtanong ng advice eh. And usually kasi yung mga taong nasa labas ng sitwasyon mo, sila yung nakakakita kung ano ka na, sino ka na. So, yun. And maniwala ka lang sa mga nagmamatter. And Nako, importante yan. Ulitin mo nga yan for the people and the... maniwala ka lang sa mga nagmamatter. Yes. Oo. Yan nga, yun Kasi lang yung important minsan, talaga. yung mga
hindi natin alam kung paano natin finifilter yung mga nare-receive nating information. And minsan, doon tayo naapektuhan. Yung mga, hindi naman tayo, yung mga random mess, dati ganun Random, ako eh. Yung, ang dami magandang sinabi sa akin. Yung mga tao sa paligid ko, napakaganda ng sinabi. Tapos may mababasa ka sa social media, isang tao na talagang, hindi mo naman siya kilala, Gigibain yung utak mo. oo, gigibain yung utak mo, at pinatulan mo yun Kumbaga, sumagot ka dun sa taong yun. So, you just empower that person who doesn't have anything to do with your life to affect who you Ako, that's how what you- I always tell her. Kasi ako, I live by that. Na parang, bilang sa kamay ko, yung mga tao na papahinggan ko yung opinion. So, first, that's my wife, my mom before, and several people na mentor ko. Na pag tinanong ko to, or pag may sinabi sila sa akin, alam ko if it is a critique, or if it's something good, they are coming from a place of truth. It's because they want me to grow. Outside of that, kasi sa mundo natin, di ba, na public perception is king. It will really drive you crazy kung Sobrang. lahat ng opinion ay papahinggan mo at, Papakinggan mo. at magpapa-apekto ka. So, you really have to protect your peace. Last question. Okay. So, parang, 'di ba, kung ang puhunan ng natin sa social media is yung authentic self, 'di ba? Yes, oo naman. How do you think kaya talaga ng isang tao to remain their authentic selves pag nagiging nagiging trabaho na nila yung pagiging social media personality? Sa totoo lang po, ang mahirap talaga siya kasi dadating yung time na mamimix mo na yung sitwasyon kasi nga work na siya eh. Siguro ang lagi ko lang ina-advise, pag hindi ka na talaga masaya at ginagawa mo na lang siya for work, hindi na talaga yun healthy. Kasi pagdaanan ko siya dati, nung yun nga po, nung naging bumalik ako sa masculine energy ko, I mean yun nga, pwede pa rin naman ako maging feminine. Eh kasi that time, hindi na rin talaga ako masaya, hindi na ako, pagtitingin ako sa sarili ko, sa kasalamin, may mga insecurities na ako. So ayun, pag di ka na masaya, tama na. Yeah. Mag-explore ka ulit. Yes. Kasi non-stop naman yan. Yes. Pwedeng explore ka ng explore, fail ka ng fail, tapos gagawin mo ulit. Magsasucceed ka, tapos mag-fail ka ulit. Paulit-ulit yung As long as masaya ka talaga and sa sarili mo. Baka yun yung reset na pwede mong gawin, di ba? Pag talagang Yes, gano'n yun na, yun yung siguro yung dapat na term when it comes to reset. Parang yung na, reset is yung gender expression. Parang ganun. Yung okay, nothing to do with identity. It's like your yung sarili. perspective. Yeah, totoo yun. I-reset Kasi mo. ako yung tipo ng tao na, kasi ba may mga ibang tao na, sila ito yung plano ko sa buhay. 5 years time, dapat ganito ako. Never ako naging ganun. Ako I din. always go by, masaya ba ako dito? Like ito, sa trabaho ngayon, masaya ako. Kahit maraming problema, masaya. So, magpapatuloy ko siya. May mga pinasok ako mga bagay na, hindi ako masaya. So, I never saw myself as a quitter. It's just, hindi ako masaya. So, hindi ko paglalaanan ng oras yung mga bagay na hindi ako masaya. But how do you find the happiness? Sorry, pero kasi alam kong marami kasing malamang manonood nito because nandun sila sa, maraming nasa social media ngayon na How do I gano'n find eh. happiness? How do you find How do I know if I'm happy? Hindi, parang how do you find happiness pag nararamdam ng hindi na? Paano ka nagre-reset para maging happy ka ulit? And you can still be, Number one, it's really, ako, like, di ba, with the many things I do in life, singing talaga gives me happiness. So much happiness. Okay, so you need to I know. find that. You need to Okay. find your happiness Yes, first. yung pinaka parang core mo na Oo. ganito. What is that for you? I take a break. Pupunta ako sa family ko talaga. Parang sila talaga yung... Kasi kaya din naman ako nandito talaga. Especially para talaga sa mom ko tsaka sa mga brothers and sisters ko. Kasi parang hindi ko alam, parang nabuhay ako sa mundong to. Dream ko talaga is sila, parang maging okay sila. Hindi ko alam parang... Hindi ako masyadong nagka-dream for myself. Hindi dahil parang They're your napilitan ako. anchor. Pero yun talaga yung pinaka-dream ko. So dahil sila yung pinaka-inspiration ko, I go to them. I take a break from the chaos outside ng pinaka-household ko. Social media. Yeah. And then, yung journey na yun, magugulat ka na lang may isa sa family mo may masasabi na okay ka na ulit. So babalik ka na ulit. Para Yun nga po, important talaga yung tao sa paligid. Ako naman baliktad. If I feel tired, I retreat from people. I wanna be alone. That's how I recharge.
Pero I don't know if but so to answer your question yun nga, para how do you know if it's that one thing that makes you happy? Siguro, di ba, with all the challenges that life presents every day in these different situations, kasi di ba, singing, it sometimes it frustrates me. Sometimes, masasabi ko, ano ba to, hindi ako okay ngayon, ganyan. Pero, malalaman mo if ito yung talagang bagay na ipapasaya sa'yo, kasi kahit ano pa man ang problemang dala nito, ano pa man ang challenge na ibigay sa'yo, alam mo, ilalaban mo eh. Kasi at the end of the day, shit, masaya ako dito eh. Yun talaga yung Parang sa passion. tao lang yun, love di ba? mo. Parang sa tao lang, di ba? Parang, paano mo malaman if ito na yung the one? Wala naman tao walang issue eh. Wala naman taong forever positive. Walang taong perfect. Pero, nilaban ko ba sila? Hindi. Ikaw lang nilaban ko. Ikaw lang pa rin nilaban eh. Ako na pa kayo may corona in the end, di ba? Wow, thank you naman, love. Exactly. Ako Kaya mo na yung naging mga ending yan. mo. Hindi mo- Well, thank you so much, Dior. Thank you. Oh Thank my you so God, much, for Dior. trusting Thank us you. with your Thanks, man. story. Appreciate it. Grabe, it's so Grabe, inspiring. parang may na-release akong mabigat na Kasi parang never ako nagkaroon ng parang chance na pag-usapan. Kasi wala ako, sa sobrang extrovert ko kasi tao, minsan parang sinasabi ko sa sarili ko, hindi ko na kailangan pag-usapan, kaya ako naman yan i-handle ng parang biglaan na lang eh. Ganun ako anong tao. So, ngayon na parang nilabas ko siya and nakwento ko sa ibang tao, sobrang sarap sa pakiramdam. Thank you. And you know, kasi syempre, siguro, naiintindihan ka namin eh. Kasi, pare-pareho tayong, our life, part of our lives is in social media. Like, parang na siya eh, parte na, yung daughter ko lagi sinasabi, can you actually get off of social media? Sabi ko, hindi, kasi parte talaga siya ng trabaho natin. Yes. Part na siya. Whether it is for work na, or magpo-promote ka ng show, yun na talaga eh, di ba? You need to engage with your fans. So, I think, minsan ganun, kaya lang naman din sila ganun. Kasi they really want to understand. And I feel like what you shared with us, it's the most clear that you gave us so much clarity and you gave a lot of people a lot of clarity dun sa ibig sabihin when you just really want to explore who you are. And how that is so acceptable, di ba? Do you think gender fluidity is something that every person should actually have inside themselves? Oo naman. Yes, di ba? Oo, sobra. Kasi lahat ay tao eh. Di ba? Kumbaga, yun yung pagkakapareho ng bawat tao. You can be whatever you want to be. Amen. So, ganun. So, parang lahat ng tao, mapa-straight ka man, or Oo, may gender fluidity ka for Yes, sure. agree. And dapat, yun nga eh, parang the sooner we actually accept that, baka mas maging less yung judgment ng tao, Sobra. ng society sa when it comes to gender conformity. Kasi 'di ba, yun eh, kung hindi nila nakikita yung fluidity ng isang bagay, andun talaga sila, ito ka lang. Pero kung ang default natin, ang reset natin, ang factory reset natin is fluid. Mas baka understanding mas tama sa yung isa't term na isa. reset, Tama. 'di ba? Balik ka dun sa fluidity, 'di ba? I learned something new today. Congratulations sa Ako din, ang sarap sa pakiramdam. Thank you so much, Dior. Salamat. Thank you. Maraming. I really enjoyed that Yeah, that was a very good conversation with conversation. Dior. Kasi iba yung maririnig mo from other people na, siguro kasi 'di ba sometimes, like ako, yung transformation journey ko. Parang sometimes, syempre iba yung transformation journey mo rin eh. Yeah, 'Di ba? yeah. And iba rin yung sa akin. So parang sometimes, kapag nakakarinig ka ng tao na very open when it comes to how their evolution is taking place. Parang sobrang feeling ko I'm so seen. Yeah. Yeah, I feel that way. Exactly. Yun nga, in the context of can identity be reset? Identity is not something that we reset. It's something that we keep negotiating as we survive, as we grow. We change because we heal, di ba? We change. Ganda nun. We di ba? change because we heal, because a lot of things na dala natin ngayon were probably because of a trauma that we experienced in the past. Siguro, wag natin siya ikawan as a reset, but it's a continuous evolution because Yeah. that's how it should be. Yeah. 'Di ba? Kung feeling man nung iba na bumalik sa dati, then so be it. But Yeah. for the person who's going through that evolution, it will never be the same as before. Because I think it's such a sad thing if bumalik ka talaga sa
una, that means wala kang tutunan. And maybe the hardest part is not even that you changed. It's accepting na sa change mo na yon, it's okay if people don't go with you. Yes. May mga tao na hindi mo makakasama dun sa Sa journey na yon. And being comfortable with that is the one that you need to come to terms with. Yes. Yeah. Galing mo sinabi mo na yun, ha? Talino nun. Hindi kasi, di ba, parang ako, ganun din eh, yung parang, ayaw ma-people pleaser kasi. Ako nga, baliktad pa eh. Parang, Wow, first time ko narinig sa'yo yan, ha? Kasi nung sinabi namin sa'yo yan, na-offend ka. yeah, pero ngayon, yun, that's growth for me. Yeah, Na once na ma-accept ko na may ganun akong personality, could be the reason kung bakit right now, that's what I'm struggling with. Being seen. Being seen for who I am. I feel like just to please them, I have to conform to what they see me as. Yeah. But kung matanggap ko sa sarili ko na, kung ipakita ko sa lahat ng mga tao na ito talaga ako eh, and I'm comfortable with the fact that not everyone will like me because of who I really am. And for me to be comfortable with that, yun yung dapat na ma-achieve ng mga tao. Totoo yun. And yun nga parang itong evolution na to, itong personal evolution na to, it should stem from, am I still happy with who I am? Or feeling ko I will use the word, I've outgrown this Yes. old version of me, because if I go dito sa next stage ng buhay ko, this is who I want to be now. This is Yes. this is what will make me happy. This evolution should stem from within. Yes. Not from external factors, because people want you to do this, people will feel happy if you do that. Kung ikaw mismo sa sarili mo hindi ka masayang ginagawa to, then don't. Yeah. 'Di ba? But at the end of the day, your North Star will always be your heart. Remain true to your heart, because if you listen to your heart, you will never go wrong. And I hope that this is an opportunity for people to reflect on your own transformations. That's not something that kailangan mong i-explain sa lahat. It's a very internal journey na ikaw lang ang nakakaalam eh. And yung mga tao na talagang kaya kang i-accept kung sino ka, matatanggap nila at matatanggap yun about And you those are the people that you need to keep. in your life. in your life. Yes, yes. It's not really about erasing who you were, 'di ba? But understanding who you're becoming and accepting that not everyone will understand the process as it happens. And that's So, okay. Yes, and that's okay. And actually, yun yung pinakamahirap. So, yung journey talaga natin in life is being comfortable with that. Yun yung mga pinag-uusapan namin ni Ice lagi, di ba? Na if he medically transition, tatanggap pa ba siya ng mga tao? Dahil ang pagkakakilala nila sa kanya ay iba. Di ba? So, I think si Ice, finding that balance between understanding that there's a part of him that it's not gonna be easy for people to accept. And ito yung mga tao na naging parte talaga ng public life niya. You know, navigating that with intention and with empathy then is always their biggest, not naman struggle, pero yun yung araw-araw mong you're coming to terms with. Yeah, and I mean, we'll never know. Malay mo, 'di ba? Umabot ako sa point na while I understand that not everyone can accept me, andun na ako sa point ng buhay ko na I really want to explore the Yes. new me. So hopefully by then, you're ready. And the people will, if hindi man kayo ready, makita nyo rin na, kailangan na niya tong next level. And to everyone watching or listening, maybe the real question isn't just whether identity can be reset, but whether we allow people, including ourselves, the space to change without judgment. Maraming pong salamat sa inyo for joining us under the sheets tonight, Talk Sheeters. Don't forget to like, follow, and subscribe to our YouTube channel. Our podcast is also available on Spotify, so make sure to follow us there and leave a comment or message kung meron kayong mga gusto pang topic na pag-usapan namin sa mga susunod pang mga episode. Thank you so much for joining us, Talk Sheeters. This is Talk Sheets with Ice and Liza! where we strip down and bear it all under the covers. So don't hold back, just talk sheets. Yay!